Hello guys, welcome back sa ating channel. Usapang piso wifi na naman po tayo ngayon. So mayroon na po akong isang sirang window dito. So ngayon ay pag-usapan natin yung mga kadalasang mga problema sa mga piso wifi. So nakita nyo, bulbol siya kasi hindi ako nakagawa ng custom board. Okay, so ngayon isa sa mga problema ng piso wifi natin is yung connecting. Ayaw kumonekta sa kanyang portal o sa wifi. Nag-obtaining IP address lang siya for connecting. Kasi isa sa mga chinichik, marami kasi mga kadahilanan kung ganyan yung mga problema. Minsan yung sa LAN, USB to LAN, or yung minsan yung board ang problema, or minsan yung software niya nakukurap dito. So dito dyan sa SD card nakalagay yung mga software niya. Okay, so dito sa problema na to guys, sa window na to, okay na lahat. Okay naman yung antena niya, okay naman tong USB to LAN, yung gigabit. Ilang palit ko na, ayaw talaga. Ito yung sira, yung ano niya, yung board talaga. So okay yung mga USB to LAN niya, ayaw talaga ma-detect. Okay naman yung antena, dalawang yung antena pang tester natin, testing. Yung software naman niya okay naman, ka-reflash ko lang. So ganun pa rin ang problema niya, ayaw talagang ma-detect, connecting pa rin siya. So isa lang ang problema nito, sa nakikita kong problema nito is yung board. Ewan ko lang, so hindi naman ako magaling talaga dito, hindi na talaga ako expert. Medyo marunong lang konti base sa mga experience ko. Okay, so wala na kasi akong alam dito saan. Pag ganito na talagang sira, pinapalitan ko na ng board. Okay yung moot up naman niya, kaso lang talaga, so dito siguro kasi sa USB port, kasi tinitingnan ko yung board, basta umiilaw yan, hindi pa nagpupula, nag-iilaw green, okay yun, okay yung boot up niya. Bumabasa siya ng program, okay yung program. Problema lang, ayaw talaga siya makonik, hindi siya tapon ng internet. Although naka-adapt siya, yung nakita yung USB port, naka-adapt siya ng internet, kaso lang hindi siya nagbibigay, walang function yung USB port niya, kahit tatlo wala talaga. So kung mayroon lang talaga akong karanasan dito sa pag-diagnose ng mga board, kaso wala na eh. Although 1,000 lang naman makabili ka nito. So hindi ko na inaksaya yung oras ko para titingnan pa dito yung mga parts sa board ang problema. Pinapalitan ko na talaga, basta nakikita ko ito yung problema. Kasi kahit ilang salpa ko na, try ko na ng ilang USB to LAN, pinalitan ko ng SD card, nag-replace ako ulit, ganun pa rin. Yung mga antena niya function naman, kahit dinirect ko sa LAN, okay yung mga antena niya. So ang diagnose ko is yung board. So kung kayo, pag nakikita nyo okay yung nagla-light, nag-indicator is nagbi-blink siya, so okay yung board niya, or kadalasan yung SD card. So ang gagawin nyo lang, i-reflash nyo. Maraming mga tutorial dyan sa YouTube, kahit ako meron ako tutorial kung paano pag-reflash. So yun ang mga kadalasang problema pag nag-error, nag-connecting lang, kung nag-obtaining IP address, SD card, i-reflash nyo, either yung USB to LAN, palitan nyo. Antena, parang hindi ako na sa antena. Pag antena yung sira, hindi lalabas yung pangalan o hindi nag-connect. At yung board, ito yung problema, pinakamalaki. Mahal to eh. Okay lang yung SD card, nakabili lang kayo sa Shopee yan, 200 plus. Itong USB to LAN, 400. So pag board talaga nabigay, medyo malaki-laki.
kadalasan sa mga tindahan yung mabibili dyan is 2,000 plus. Tapos online naman meron naman yung mura, kaso lang pag mag trouble pahirapan na. Mas maganda yung sa tindahan lang kayo bibili kasi merong warranty dyan, diba? So yun lang po. Okay, so sana nakatulong yung konting tutorial natin, anong tawag dyan sa ating video ngayon. Okay, so mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Okay, yun lang po. Maraming salamat.